Nakarating ka na ba sa dulo ng Pilipinas? At ma-experience ang sumakay sa private plane na 6 na tao lang ang kasya sa loob? At kung hindi pa, ay dadaling kita sa pinakamaliit na probinsya sa ating bansa, pero napakaraming magagandang tanawin at isa nga to sa dream destination ko dito sa Pilipinas. Isang priceless experience na parang nag-time travel ako pabalik ng 30 years dahil sa ganda ng mga tanawin dito at sa tulong ng Aerospeed Air Transport Services and Batanes Status Travel and Tours ay mas napadali at nakatipid ako sa aking bakasyon dito sa Batanes. From Clark, Pampanga nga ay bumiyahe kami ng 1 oras at kalahati patungo sa Basco, Batanes. Pagdating nga namin dito ay inassist agad kami ng Aerospeed Air Transport and Batanes Status Travel and Tours para simulan ang 4 days and 3 nights namin dito sa Batanes. First stop nga namin ay dito kami tumuloy sa Casa Domingo na halos walking distance lang sa airport, may magandang kwarto at naka-air condition. And after magpahinga at kumain saglit dito sa Bihan ay dumiretso na kami dito sa Fountain of Youth. Dito nga ay pwede kayong mag-swimming sa man-made natural spring pool. Medyo mahirap lang ang paakyat at pababa dito. At sa dito nga namin ay dito naman kami sa kabilang isla ng Itbayat. Ito yung pinaka-favorite part ko at kumompleto ng tour ko dito sa Batanes dahil first time ko makasakay ng private plane at namangha talaga ako sa ganda ng Itbayat Island. Una nga namin pinuntahan dito sa Itbayat ay itong Cavayuan Lake. Sunod ay itong Mauyan Cliff at dito nyo rin matatagpuan ang pinakamahabang street sa Batanes. Pinuntahan din namin ang Itbayat Port na kalmado naman nung panahon na nandito kami at nag-stop over kami dito sa Barangay Santa Rosa, ang capital ng Itbayat, para kumain dito sa Tins Canteen. Sa aming day 3 naman dito sa Batanes ay tumawid ulit kami sa kabilang isla ng Sabtang Island at sumakay kami ng ferry at ang una nga namin pinuntahan ay itong Ahaw at nagpicture-picture kami dito sa Mahayaw Arc. Next naman ay itong Barangay Savidog na isa sa 6 lang na barangay dito sa Sabtang Island. Dito mo matatagpuan ang mga stone houses na nakatayo pa rin hanggang ngayon. Pumunta rin kami dito sa Chamantad Tinian Viewpoint, isa sa may pinaka nakakamanghang tanawin dito sa Sabtang Island. At ang huli nga namin pinuntahan dito sa Sabtang Island ay itong Chafayan Village. Dito mo nga rin matatagpuan ang mga traditional stone houses. So mga ka-food trip, nandito tayo ngayon sa Sabtang Island dito sa Batanes. Ayan, ito yung Chabayan. Dito yung mga stone house. So lakad tayo papunta doon. At syempre, bago kami umalis dito sa Sabtang Island, ay kumain muna kami saglit sa Wakay Beach. And before 12 noon nga, ay nakabalik na kami sa Batan Island. Pagdating nga namin sa Batan Island, ay dumiretso na rin kami sa aming South Tour dito sa Marlboro Hills. At nag-ikot-ikot dito sa South hanggang makarating dito sa Barangay Uyugan, ang last town in South Batan. At ang huling destination nga namin dito sa South ay itong Chawa View Deck. Dumiretso na rin kami dito sa aming North Tour dito sa Mount Carmel Chapel, Basco Radar Station, Japanese Tunnel, Valuga, Boulder Beach, Basco Rolling Hills at ang huli sa lahat ay itong Basco Lighthouse. At sa mga gustong mag-tour sa Batanes na hassle-free ay pwede kayong mag-inquire sa Aerospeed Air Transport Services and Batanes Status Travel and Tours. So yun lang mga ka-food trip, thank you!